Siya yung babaeng nahatulan ng death sentence at pinagbabayad siya ng gobyerno ng $9 billion kapalit ng buhay niya. Ganito kasi, siya si Trong My Lan. Siya ang big boss ng Vintinpat Group. Isa ito sa pinakamalaking kumpanya sa Vietnam. Isipin nyo na lang na parang SM ng Pinas, pero mas exclusive. Kung real estate ang usapan, siya na talagang reyna. Pero teka lang, huwag kayong masilaw sa power at glamour kasi may plot twist dito. Ang core ng business niya ay real estate, hotel management at investment. Aba, big time naman talaga. Pero ito ang catch. Sa ganitong klaseng mundo, hindi lang sipag at tiyaga ang kailangan mo. May halong magic tricks din. Pero hindi lang yun ha. Kontrolado ni Mylan ang maraming high-end property sa Vietnam. Imaginein mo na lang na siya ang may hawak ng mga luxury condo sa Makati at BGC. Pero ang pinagkaiba, hindi lahat ng dumadaloy na pera sa negosyo niya ay malinis. Noong 2011, si Mylan ang may hawak ng 90% bank share ng Saigon Commercial Bank. Teka. Ano naman ang Saigon Commercial Bank o SCB? Ang SCB ang isa sa pinakamalaking private banks ng Vietnam. At ang mga services nito ay syempre financial. Deposit, loans, corporate banking, at investments. 2012 hanggang 2022. Nilustay ni Mylan ng $20 billion sa pamamagitan ng pagkuha ng utang gamit ang mga shell companies. Ayon sa mga prosecutor, isang malaking bahagi ng perang to ay hindi na mare-recover at sinasabing si Mylan mismo ang nagnakaw ng $12 billion at ginamit sa mga pampersonal na interes. Ang halagang ito ay halos 3% GDP ng bansang Vietnam. Inoffer ng SCB ang bonds ng malaking interest na parang too good to be true. Pero sa huli, nalugi ang karamihan sa kanila. Dahil dito, maraming depositors ang nagpanik at sinubukang i-withdraw ang kanilang pera at nagresulta ito ng massive withdrawal crisis. Noong April 2024, nasentensyahan si Mylan ng 40 years of imprisonment dahil sa bribery, violating banking regulations at binigyan ng death sentence dahil sa paglustay ng pera. Pero ayon naman sa batas ng Vietnam, pwedeng pababain ng life imprisonment ang kaso pag nabalik ni Mylan ng 75% ng ninakaw niya o $9 billion. Ang mga ganitong kaso ng death sentence usually inaabot ng ilang taon. Kaya may pagkakataon pang si Mylan ipagbili ang kanyang asset. At syempre, nawala ng pera ang libu-libong tao. Para sa tulad ni Mylan, hindi sapat ang pagiging mayaman. Gusto pa niyang maging makapangyarihan. Ganun kalalang pagiging greedy niya. Sa huli, nahulog ito sa sarili niyang kasakiman. Ang tanong, kung nasa posisyon mo si Mylan at hindi ka mahuhuli, gagawin mo rin bang ginawa niya? E comment mo nga.